Yun, so pagkatapos natin solve yung problema kanina na nawala siyang yung dating blue bay na nawala yung blue bay. So meron tayong nakita pa isang problema. So yung kanyang head gasket dyan kanina lumalabas na yung oil. Kumukulo yung oil. Yan. So yung kanyang oil is lumabas dito sa may gasket. Yan. Yung gasket na yan. Yun. Kumukulo dyan yung yung oil niya. Lumabas na. Kaya yan basang basa siya ng yung is dyan. So ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng head gasket. So meron tayong nabili na. So tanggalin natin para mapalitan. Okay. So madali lang naman to. So basic na lang to. So sa mga ganito, una tanggalin natin lahat ng parts ng cylinder head, mga tornilyo. Pero pinakauna muna natin gawin is mag-drain muna tayo ng coolant. So tulad nito naka-coolant na. Naka-coolant pa to. Ayan. So i-drain muna natin yung coolant para hindi siya mapunta doon sa crankcase, mahalo sa ating engine oil, para hindi siya mag-mix, no? Tapos bago tayo mag-umpisa sa lasa, kakalasin natin. Okay, so tanggalin natin to timing belt, upper na radiator hose, tube ng mga injector, exhaust, tsaka intake. Tanggalin na rin natin yan. Water pump and first steering pump, tanggal. Tapos yung hose ng air cleaner. So tanggalin na natin yan. May head gasket na tayo at papalitan na natin yung luma. Sasalpak na natin ating cylinder head ngayon. Ayan. Ayan. Tinutorque na natin. Ikasanay natin yung cylinder head. So pinalamig ko lang muna konti yung tornilyo kasi naka-torque na tayo ng 70 foot-pounds. So pahinga muna natin, huwag natin ituloy-tuloy, no? So dahil wala tayong pang degree, direct na to. So pagka ganito mga tornilyo, kailangan to palamig nyo muna kahit konti, no? Hindi pwedeng tuloy-tuloy mula umpisa hanggang sa final torque nya. So baka maputol o kaya malos thread. Yan, kaya pahinga muna. Ito, ginabi na tayo. Ikakabit lang natin to, tapos bukas na natin ikabit yung mga kulang. So yung mga ibang baklas, tambutso, fuel lines, timing, valve cover, rocker arms, bukas na. Ito na lang, final torque lang natin to dahil nakalagay na natin ating head gasket. So kailangan may torque na natin, no? Final torque na natin at ng 70 foot-pounds. So dahil wala tayong angle, pang torque angle na ito, ang gagawin natin, dahil ang final torque nito is 180 Newton meter, no? So sa foot-pounds yun, 87 foot-pounds, gagawin na lang natin siyang 90. So 90 foot-pounds. So final torque na natin yun. Okay, so pero kung mga bago yung mga bago yung mga head bolt nyo, yun, pwede nyo sundin yung 180 nya Newton meter or 87 foot-pounds ang torque na gagawin. So ayan na, final torque na natin to para makapag-relax na din tayo. Oras natin na mag-alas 6 na. So yun, higpitan lang natin. Oops, after natin ma-torque kahapon, kagabi. So ayan na, kinabit ko na yung rocker arms. So chinik ko na yung mga clearance. Ayan, naka number 1 tayo. So although hindi naman magbabago yung yung clearance yan kasi overhead cam naman to, no? So may mga saktong adjustment na tong adjusting screw nung clearance ng barbula. So ayan, nahigpitan ko na lahat. Kakabit na natin yung valve cover para ma-test na natin, mapandara natin mamaya.
para matapos tayo dito sa unit na to. Tapos meron pa tayong ibang unit na gagawin. So meron pa tayong nagantay na baba na transmission, tsaka ngumpleto tayo sa ano, yung pinalitan na ulo. So dito muna tayo ngayon. Naikabit na yung mga rocker arm, nalinis ko na yung valve cover. Ayan. So babalik na natin yan. So tatakpan ko muna, tapos balik yung mga lahat fuel lines, takip dito, tambutso, tapos good to start na ulit yan. Okay, so yun lang, update mamaya. Alright, so naikabit na natin lahat, timing cover, fuel lines, ano pa ba, tambutso, power steering, yung mga hose, radiator hose. Ibalik na rin natin yung kanyang coolant na din rin natin. So kulang na siya. Ayan. Kulang na. So importante na ibalik na natin. Tapos tinanggal ko na yung mga glue plug. Yan. So pag nagpapa-start kasi ako pag ganito, para hindi na ako mag-bleed ng mga injector, nagtatanggal ako ng glue plug para solid na. Tapos pagka ganyan, pag nagpapa-crank ako para magaan sa makina, ikutin na walang compression, para smooth yung kanyang ikot. Dahil yan, paikutin natin. So may lubas na diesel. So gusto na yan. O diesel na. So ibabalik natin yung glue plug, tapos start na ulit tayo. So kahit mahina yung battery natin, kaya niyang paikutin. Nakapag-bleed tayo kasi walang compression, no? Singaw siya kasi wala nga glue plug. So anong ginagawa ko pagka nagbubukas ako ng mga makina. Okay, so sa mga walang glue plug, mga direct, hindi na kailangan yun. Sa injector na lang. So kakabit ko na muna yung glue plug, tapos papalitan ko lang itong battery na mahina. Yan, so napalitan na natin ng battery. Meron tayong battery malakas. So nag-ilaw lang ako kasi meron siyang fuel lock to, yung dating paandar ko nito. Ngayon nandiyan na yung ating pantanggal ng tornilyo, or yung panluwag, para luluwagan ko yung dalawang tornilyo dito sa injection pump, tapos dito sa bracket nya, para ma-adjust natin, mawala yung fuel lock. Pero para ano, marinig nyo din yung fuel lock, andarin natin. Marinig yung fuel lock, parang overfeed, may lagatok siya. Alisin natin yan, yung tunog na yan, masyadong malagatak. So adjust natin. Tulugan ko lang tong ano dito, yung dalawa dito sa likod ng bracket, no? So nalugan na natin yung dalawa doon sa likod na bolt. Yung dito naman dalawang nut, nalugan na rin natin. So hilain ko na lang muna kasi wala namang mag-video mamaya. So hilain ko na lang muna. So pag sumobra, i-ano nyo lang patras. Yan. So konti-konti lang para mawala yung fuel lock. So natras na natin siya konti. So tapos higpitan natin ito yung isang ano dito, isang nut, para pwede tayo magpaandar, hindi siya bumalik sa dati. So pag nasobrahan naman to, tahimik yung inyong makina din. Problema lang is delay yung hatak. Kailangan nyo muna i-boilo pagka nagda-drive kayo or tumatakbo kayo. Kailangan siya, meron siyang boilo muna bago siya magkaroon ng hatak. So yun, naano na natin, na atras na natin. So try na natin i-start. Nag-loop pa rin naman siya. Ayun na.
Yun, so naipitan ko na yung mga tornilyo. So papandara natin ngayon. Try natin kung talagang tahimik. Tahimik yan. Mas kumino yung andar niya, tapos hindi masyadong vibrate yung kanyang makina. So, okay siya. Ayun, no? Kaya yung tubig yan. So walang problema yung ating cooling system. Walang bula, walang tapon. Good na. Okay na. Yun na lang. Bigyan na lang natin ito ng tornilyo, yung 4. Okay. So yun. Pag may mga ganun kayong problema kasi nito yung head gasket dito sa gilid. Yan, yung gasket dito niya sa gilid, yung nakikita niyo. Nagtatagas yung langis to, no? Yan, nagtatagas yung langis dito, kaya nagpalit tayo. Tapos meron din siyang pressure. Yung gasket niya meron na din lumulusot sa compression, may lumulusot na papunta ang cooling system. So hindi naman siya kalakasan. Pag binuksan mo lang, may pressure ka lang na maririnig. So yan, okay siya ngayon. Wala nang bula, walang tapon. Plus tahimik na yung makina after natin ma-atras tong kanyang injection pump. So masyado kasi siyang advance. So meron pa tayong minor na gagawin. Ito na lang, oh. Yan, nagkaroon ng, kasi matigas na yung hose. Papalitan na natin ang hose yan. Tapos ito pa, ikakabit natin to doon sa ground doon. So yun lang, okay naman. Tapos na natin yung ating top overhaul. Okay.